Hello po. Good afternoon. Could you walk us through how did the cast come about? How did you gather them? And how did you wrote and directed the film, right? So Yes. how did the story also come about? Okay. Una po yung conceptualization po muna ang nangyari. There were the Rosarios that I'm very grateful for asked me to do a follow-up po after Punit na Langit. Ang Punit na Langit po kasi ay kwento ng baryo, and I grew up sa baryo din, malayong bayan. And I have these things, mga taong I grew up with. So, yung mga Saan po? Nueva Ecija po, sa malayong bayan, sa baryo. Anyways. So, kung sa Punit, yung mga kapitbahay, ipe, ganyan, kumbaga sa may kahinaan. Dito naman po, yung mga kasambahay naman yung naisipan kong gawa ng kwento. Yung kagaya sa ko, mahihina, pero sa istorya, pinapalakas. Gusto ko silang palakasin, bigyan ng boses, ganun po. Parang hindi, ito po kasi yung kwento na yung sila trailer, pero yung trailer natin medyo misleading. Kasi parang nakita natin siya, dumating sa bahay, to tease yung amo, parang gano'n yung datingan niya, di ba? Hindi lahat, hindi lahat ng mukhang inosente ay inosente. Pero, when you watch the movie, may may twist po siya. There's a reason kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na ginagawa niya. At kasama rin po sila kung bakit ginagawa ng mga kasambahay na po yung mga bagay na ginagawa nila. The love scenes are needed for the story. It's not just something that they just did for the fans, although we did, of course, ginagawa natin for the fans, but hindi na siya ginawa para mailagay lang. Kinailangan po siya para tumakbo yung storya, para may panggalingan yung bawat karakter, at may puntahan yung bawat plano ng karakter. Yun po yung kwento natin. Paano po yung casting natin? Una po natin kinas yung mga girls po, Sahara, kasi we want someone na new, fresh face, ganun po. And merong morena, ganyan, kakaibang ganda, kasi Viva Max, iba't ibang ganda yung mga babae po natin sa Viva Max. They have their own personality, they have their own look. And Sahara, and Mara, and Caris, we want someone na morena naman, is highlight natin. First time to work with all of them? Yes po. First time with the 3 girls, but this is my second time with Chester. Chester was my leading man din po sa Punit na Langit. So we want someone na morena, and then of course we want Miss Ida na mestiza para she stands out as the amo. Ganun po siya na po. And Chester I was with him sa Punit na Langit, so it was a good experience for me, so kaya kinuha ko din siya po dito. Saan kayo nahirapan din for the scenes with the girls and even with Chester? May particular scene ba na nahirapan ka na paulit-ulit na take? Come to think of it po, wala po siya eh. Wala pong paulit-ulit na take. So we do love scenes, even the love scenes, although it's always, like the girl said, it's always mahirap siya gawin. Kasi, of course, iniingatan natin yung mga girls, yes, yung mga artista natin, iniingatan natin sila. At the same time, we want to make it look as realistic as possible. Ganun po siya. So, mabusisi po siyang gawin, madetalye siya, pero hindi siya matagal. Hindi po siya, para sa akin kasi, when I do love scenes, hindi siya matagal. Mabilis lang siya. Pero I make sure na nagagawa nila yung mga kailangan ko. The next one, last question na lang. So, anong inspiration mo? Bakit ka last? You also wrote the script eh. Yes. Po. Anong inspiration mo? Bakit Katas yung title ng film? Because you also wrote the script. Yes po. Katas po is para po siyang powers, pinilalabasan. Ganun siya eh. Katas, sa pelikula po ito, katas ng pag-ibig, katas ng paghiganti. Ganun po yung pinanggalingan ko, kaya po siya katas. Katas ng paghiganti. It's a revenge movie. Thank you. Kasta lang. Sorry, one question. Saan kayo nahirapan na scene or scenes in this film na
instruction ni Direk na binigay sa inyo? Sa harap, this is your film after Salakap? After Hibang po. So The GL movie. Alright. Ako pa siguro, yung sa comfort with Anna. So, wala. Doon ako sobrang nahirapan. Hindi, kasi parang nung una, Direk, bakit siya emotional ka agad? yun kasi yung feeling ko doon ako nahirapan talaga. Hindi nila na-feel yung pag-comfort ko with a friend kasi. So, yun. And thankful ako kasi napaka-check ang director ni Direk. And napaka-sweet. So, nilakasan talaga yung loob ko para magawa. Kasi ang daming take nun. So, I feel like ako yung cause of delay ng cause of Nagdadagsin. ayun. Kaya, yun talaga yung ko. Sobrang nahirapan. Yun. Okay, sorry nga, napaiyak ka. Sorry guys, yung eksena po sinasabi po yata niya is there's a confrontation sa film. Yeah, merong eksena na emotional scene po silang dalawa na medyo paulit-ulit ang ginawa. Hindi po confrontation parang kinokonsole niya yung friend, parang ganun. Console ng friend. Medyo paulit-ulit po siyang ginawa dahil hindi kailangan po natin ilabas yung emosyon ng dalawa. Siguro po medyo yun, challenging po para sa kanila. Pero I think Sahara did a good job. Kung mapapanood niyo yung movie, makikita niyo naman na it was worth the effort, it was worth the many takes. She did a good job. Thank you, Sarah. Let's hear from the others. Hello po. For me po, mahirapan po ako dun sa scene na parang nire-reveal ko na po kung ano yung mga nangyari. Kasi ako po yung nakakaalam kung ano nangyari sa bahay na yun, sa pangyayari, sa eksena, ganun. Alam ko po lahat ng sekreto, ganun. So, ang bigat po ng dinadala ko dito sa kwento na to, na kinip ko po siya for a long time. Tapos, very tricky po kasi yung role ko dito. So, nung may iyak-iyak scene na po, sobrang nahirapan po ako. Kasi that time may sakit po ako during taping. Tapos, nako-conscious po ako kasi yung sipon ko, tumutulong habang umiiyak. So, parang sabi ko, kaya ko kaya to. Ang bigat-bigat, bawat pagbigkas ng words, kailangan may laman, may pinanggagalingan. So, medyo naging challenging po siya sa akin. Pero dahil sa tulong din po ni Direk before po kami mag-take, sinabihan niya po ako, like, pinalakas niya po yung loob ko na kaya kong gawin. Kaya, ayun, I think nagawa ko naman po siya ng maayos, though kahit nahirapan. Yung sa akin naman po yung love scenes. First time ko yung, sobra po talaga. Ang wild talaga, pero luckily, one take, kinaya. And di ko po alam na kailangan naka-plaster. Di po ako marunong maglagay ng plaster. So yung una at pangalan ko na po, plaster. So sabi ko, wait lang, nakakahiya. Hindi po ako ano po ba yung plaster? May nilalagay na parang napkin, kaya meron di ko alam. So, si RD, sobrang thank you. Wala lang si RD, but thank you RD kasi ginaid niya ako. And yung pangatlo, sinabihan ako, ba't di ka nagpa-plaster? Hindi ko alam, masakit po ata yun. Hindi ko pa lang paano ilalagay. Saan ko ba yan ilalagay? Bakit ang haba ko? Ba't po So yun yung challenging po sa akin. And yung second po siguro, sa one day, parang after scene ng mga love scene, mayroong iyak sunod-sunod. And yung character ko po kasi dito, ma'am, sobrang chismosa, malandi, makiray, powerful, malaging natawa. So, energetic ako eh. So, bigla akong mag-change from energetic to sobrang lungkot, as in sobrang durog na durog. Tapos love scene yung gitna. Ha? Paano yun? Hindi ka pa nila
sila in-instruct to put plaster on for the scene? May binibigay po, kasi hindi ko po alam na yun pala yung plaster na sinasabi. So, kasalanan ko po. Sa'yo mo yung plaster na nakadikit sa wall? Hindi, dapat tinanong mo. Nakikita sa wall. Dapat tinanong mo when it was given to you, di ba? Opo, mali ko nga po talaga yun. Hindi ko po natanong. Sobrang takot ko din na baka dahil sa akin madali o something. Dapat sinabi rin sa'yo, di ba? Kasi pagmuhang ka eh. Di ba dapat hindi sa'yo, tatanungin ka kung marunong ka bang mag-plaster. Hindi ko na po alam, tarantana po ako nung scene na alam ko na love scene. First time ko po talaga. Ito po kasi yung orgy namin sa una eh. Parang pulsam po, parang extra lang po ako. Kasi si Leia, nung bigyan siya plaster, siguro sa kanya, paano gano'n? Nga po, mali ko po. Alright. Thank you po. Sa second film mo, dapat alam mo na maglagay ng plaster. Okay, thank you. Yes. Ako na ba? Okay. So far naman kasi sa, before everything, nagpapasalamat ako kay Direk dahil super cool siya na director. Napansin ko, hindi siya nagagalit. Pero uulitin at uulitin niya hanggang makuha na yung gusto niyang acting. Which is gusto ko din, para lalong lumalalim yung feelings ko at nailalabas ko yung nakatago. So, ang pinakamahirap na scene sa akin, yung sa barn with Arya, yung dinuduro ko siya doon na nanilisik yung mata ko. Kasi antok na ako noon. Anong oras ay? Madaling araw niya. Direct, di ba? Tapos, ano kasi ako eh, hindi kasi, sa totoong buhay kasi, pag may nagsasabi sa akin ng masama, hindi na ako kagaya ng kabataan na sumasagot. So it comes with maturity na rin siguro na pag may narinig ako na nalalait sa akin, I just keep quiet. Parang I endure. Kasi alam ko nawawala din naman. Kasi alam ko naman kasi na may good karma. Kung may magandang balik sa akin pag hindi ako nagsasalita. So may projects ako, may mga offers ako na magaganda. Parang iniisip ko na lang, dito na lang okay lang saktan niyo kasi di saktan niyo pa ako. Parang marami naman ako natatanggap na offers, gano'n. Parang naging positive sa akin yung may naririnig ako. So I just keep quiet. So endure. Minsan nakakausap ko yung friend ko, pero masakit pa rin, di ba? Pag hindi ka di ba? Aminin naman natin, it's a nature of a person. Na pag tinapakan ka, sasabihin mo talaga, ay! Di ba? Magagalit ka, ay! Di ba? Pero ako hindi eh. Parang nabago siya nung nag-matured ako. So, ngayon, nung sa role na yun, parang lumabas lahat. Lumabas lahat. At gusto nang lumabas ng mata ko. So, doon ako nahirapan kasi dumating yung point na sumakit na talaga yung ulo ko sa sobrang gusto nang pumutok ng ugat ko sa ulo. Yung gano'n ng feeling. Sa sobrang galit ko talaga. So, makikita nyo yun pag napanood nyo. And I'm so glad kasi dahil doon, sabi nga ni boss, pwede ka na pala maging character role. Sabi niya gano'n kasi nakita nila yung acting ko. And of course, I thank Direk for that. Kasi yung confidence niya sa akin, naganapin yung role. I'm so grateful kasi dito talaga, ito yung movie na nailabas ko talaga yung acting talaga na pwede mo nang masabi na ay pang ano ka na talaga, pang character role. Kasi yung sa iba, parang ano lang siya, asawa ko na ganito, wala masyadong acting. Ito talaga, nangunod-nud ako ng katulong dito, alam niyo yun, habang nanilisik yung mata ko na donya pa talaga. So I really love the role na from galit ako, parang akong praning dito parang bipolar. Naging iba-iba yung ugali, tapos yung smooth na naman. Hindi siya madali. Pero because of Direk nga, so I like his style, na hindi siya nagagalit, pero inuulit-ulit niya. And I love it the more, kasi lalo kong na-feel yung character. So yun lang po. Thank you. Chester. Hi, good afternoon po. So yung question niyo po is yung ano yung mahirap na pinakamahirap na scene na ginawa siguro yung yung sa snake din. Kasi yung snake, hindi ako masyado nakapag-interact sa mga snake. And I have to
bring up the character on it. Yun. Thank you. Thank you very much. Direct talaga pang kailangan